Sa ulo ng mga balita, liquor ban sa Maynila paiigtingin ngayong bar exams. UST Faculty of Medicine and Surgery nananatili pa ring premyadong paaralan ng medisina. Paggamit ng Filipino sa pagsasaliksik isinusulong na. Distribusyon ng UAAP tickets nirereklamo ng mga Tomasino. At sa Tatak Tomasino, hanggang saan naabuti ng 100 pesos mo sa UST. Paiigtingin pa ang seguridad sa universidad sa 4 na linggo ngayong buwan para sa mapayapang bar exams ngayong taon. Kamakailan lamang ay ipinanukala ni Manila Mayor Erap Estrada ang pagbabawal ng pagdadala ng alkohol sa loob at mga kalapit lugar ng universidad. Nakatutok si Joven Medalla. Nagpatupad ng executive order si Manila Mayor Joseph Estrada kung saan mahigpit niyang ipinagbawal hindi lamang ang pagbili ng mga alkohol, kundi pati ang pagdadala at pagpapakalat ng naturang inumin malapit sa UST. Ayon sa Civil Law Student Council President na si Victor Villanueva, ipinapatupad talaga ang liquor ban sa bar examinations dahil ang alcohol daw ang madalas na sanhi ng mga kaguluhan nangyayari sa bar exams noon. Itong mga nakaraang mga taon, may ilang mga grupo na nagkakaroon ng friction o kaguluhan na nakaka-contribute yung alcohol. Sarado ang buong universidad sa 4 na linggo ng Oktubre maliban sa Padre Noval Gate para sa mga magsisimba. Samantala, malakas naman ang loob ng civil law din na si Nilo Divina na mapapatunayan muli ngayon na ang UST ay isa pa rin sa mga pinakahinahangaan na law school sa buong bansa, kahit na isa to sa mga nakaranas ng mababang passing rate noong nakaraang taon. It will always be one of the premier law schools in the country. We have always been, will always be. Ayon pa kay Divina, nagkakaroon ng peer coaching system ang UST upang matutukan ang mga estudyante sa bar exams. Ako po si Chris Joven Medalla, nagbabalita para sa Tutok Tomasino. Nanindigan ng universidad na kinikilala pa rin ito sa pagkakaroon ng premyadong paaralan ng medisina, hindi man nila nakamit ang 100% na passing rate sa inilabas na resulta ng Physician Board Exams kamakailan lamang. Matapos ang namang Physician Board Exams, nanatiling pangalawang UST sa listahan ng top-performing medicine school sa buong bansa. Nagtala ng 99.53% passing rate ang universidad sa nasabing board exams kung saan 427 sa 429 na kumuha ng pagsusulit ang pumasa batay sa resultang inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC, mas mataas kumpara sa 98.71% passing rate noong nakaraang taon. Sa ikatlong taon ay pumangalawa na naman ang UST sa pagiging top-performing medicine school. Ayon kay Professor Jesus Valencia, Dean ng Faculty of Medicine and Surgery, hindi man daw 100% ang passing rate ng UST sa board exam ay mako-consider pa din daw ito bilang premyadong medicine school ng bansa. You total the number of candidates they had. We have more than the 4 other medical schools with 100 passing mark. Dagdag pa ni Valencia, lamang ang mga Tomasian doctor sa iba dahil sa moral upbringing na ibinigay ng UST kaakibat ng medical training na kanilang pinagdaanan. Upang higit pang iangat ang antas ng universidad sa international survey na Quacquarelli Simmons, isinusulong ngayon ng Departamento ng Filipino ang paggamit sa sariling wika upang paunlarin ang kultura ng pagsasaliksik sa universidad. Nakatutok si Paulo Resurreccion. Naniniwala ang Departamento ng Filipino na dapat hikayatin ng universidad ang mga estudyante at guro na gamitin ang wikang Filipino sa paggawa ng mga saliksik. Ito ay tugon sa sinasabing mababang antas ng universidad pagdating sa pagsasaliksik. Nasa ika-150 na pwesto ang UST sa mga pangunahing universidad sa Asia ayon sa inilabas kamakailan lamang ng Quacquarelli Simmons o QS, isang kumpanyang nakabase sa London. Ang nakuhang pwesto ng universidad ay mas mababa kaysa noong nakarang taon kung saan ito ay nasa ika-48 na pwesto. Ayon kay Roberto Ampil, tagapangulo ng departamento, na marami ang nais gumawa ng mga saliksik sa universidad, lalo na sa mga undergraduate programs. Kaya lamang, hindi na nila ito tinutuloy dahil batid nilang hindi sila biyasa sa paggamit ng banyagang wika. Maraming mga guro, estudyante, na gusto naman magsagawa ng kanilang pananaliksik, subalit at tubili silang gawin ito dahil nakatali nga sila doon sa isang pamantayan na dapat Ingles ang gagamitin nito. Inaamin naman ni Jeremiah Opiniano, tagapangulo ng periodismo sa universidad, na magastos ang pagpondo sa pagsasaliksik at kailangang humanap ang universidad ng paraan para rito. Universities like UST, the challenge is mag-isip ng mga malilikhaing ideya na pwedeng isaliksik
tapos maghanap ng pera sa labas na pwedeng pumondo sa UST. Anya, dapat ibigyan pansin ng universidad ang mga saliksik. Nasa wikang lokal man o banyaga na may lathala sa mga kilalang journals o pang-akademikong publikasyon upang mabasa ng mas maraming tao. Ako po si Paulo Resurrection para sa Tutok Tomasino. Matapos kumalat ang mga balita patungkol sa mga scalpers na di umano'y binibentahan mismo ng tickets ng management ng Smart Araneta Coliseum, isang issue pa ang lumutang na may kinalaman sa paglalabas ng tickets ng Students Organization Coordinating Council o SOCC. Isang issue ang lumutang na may kinalaman sa pagpapapasok ng mga kaibigan ng mga SOCC staff at pagpapasingit sa pila ng pagbili ng tickets. Karoon kami ng iba't ibang guidelines, like hindi namin pinapayagan yung may proxy para malaman namin na estudyante talaga yung nakakakuha ng tickets. Dagdag pa ni Samson, naging stricto naman daw ang SOCC sa pagpapatupad ng guidelines, ngunit may mga pagkakataon na nagkakaroon talaga ng problema. Inamin din ng SOCC na patuloy pa silang natututo sa kanilang ginagawang trabaho at asahan na sa mga susunod na ticket selling ng kahit anong event ay mas magiging maayos na ang sistema ng kanilang distribusyon. Bilang tugon sa lumalaking populasyon ng mga mag-aaral ng Institute of Computer Studies, tuluyan na itong ihiwalay sa Faculty of Engineering bilang nagsasariling departamento. Ayon kay Alex Santos, ang bagong Assistant Dean ng Faculty of Engineering, dumarami na raw kasi ang mga estudyante sa kolehiyo upang matugunan ng isang pangkat lamang ng mga opisyal. Ang formal daw na paghihiwalay ay mangyayari sa susunod pang taon kung saan hihiwalay sila sa orihinal na organizational chart ng fakultad. Sabi naman ni Engineer Cristino Butch Carbonell, isa sa mga propesor ng fakultad, kinakailangan daw talaga nilang paghiwalayan ang ICS at Engineering upang ma-accredit ang fakultad sa Washington Accord at ASEAN Engineer, dalawa sa prestiyosong samahan ng mga mahuhusay na inhinyero sa buong mundo. Dahil sa layuning maipatupad ang plano na maging Wi-Fi City ang buong Maynila, sinimulan na ito sa paglalagay ng Wi-Fi connection sa bagong bus stop sa May Espanya. Isa sa mga binibigyang prioridad na pagtayuan ng mga bus stops ay ang University Belt Area at isa dito ang Universidad ng Santo Tomas. Nakatutok si Coren Martin. Ayon kay Manila City Council IT Department Head na si Don Quintos, inuna ang UST bus stop na lagyan ng Wi-Fi connection dahil sa ongoing bar operations na isinasagawa bawat taon sa nasabing eskwelahan. Vice Mayor deemed it wise na lagyan ng Wi-Fi area doon para sa mga nagpa-bar ops and also pati na rin sa mga community. Dagdag pa niya, ang pangunahing dahilan kung bakit ipinalagay ang Wi-Fi connection sa bus stops ay upang maging disiplinado ang mga estudyante at iba pang motorista na maghintay sa nararapat na lugar at itinutulong din nila ang pagkakaroon ng internet service bilang isang add-on na makakapang-akit sa mga mamamayan habang naghihintay ng masasakyan. Dagdag pa niya, balak pa nila na palakihin palalo ang nasasakop ng Wi-Fi connection. Sa kasalukuyan, abot ang signal nito hanggang Vicente Cruz. Ayon naman kay Central Student Council President Miyuki Morishita, mahalaga ang pagkakaroon ng Wi-Fi waiting shed sa tapat ng UST dahil isa na din sa problema ng mga estudyante ang matagal na paghihintay ng pampublikong sasakyan lalo na kapag panahon tag-ulan. I think ang Wi-Fi isa yan sa mga pinakamagandang innovation natin ngayon. And definitely, with the students wanting convenience and efficiency, sobrang nagiging mahalaga siya kasi anything that you would really need, not only for leisure or whatnot, but even for academical purposes. Upang makaiwas sa krimen, dalawang CCTV cameras ang nilagay sa Espanya waiting shed. Hindi man ito maging instrumento para mabawasan ang mga krimen, ito ay isang malaking tulong para sa isasagawang investigasyon ng mga pulis sa mga naturang lugar. Ako po si Coren Martin, nagbabalita para sa Tutok Tomasino. At nga bang ibinibigay ng seguridad ng car park dito? Matapos maibalita ang nawalong gulong ng isang sasakyan ng isang estudyante sa naturang gusali, mayroon na namang panibagong nakawang naganap. Sa mga nakaraang taon, marami nang naitalang kaso ng pagnanakaw sa loob ng campus. 39 na kaso noong 2008, 31 noong 2009 at 22 noong 2010. Kamakailan lamang ay humingi ng tulong sa pulisya ang dalawang magkapatid na estudyante ng Conservatory of Music, isang second year at isang nasa third year, matapos silang mabiktima ng mga miyembro ng bukas kotse sa loob na mismo ng universidad. Ayon sa ulat, ipinarada nila ang kanilang asul na Honda Civic sa ikalawang palapag ng car park. Subalit ang balikan nila ang kanilang sasakyan ay nadistrongka na ang isa nitong pintuan at nawawala na ang kanilang dalawang gitarang nagkakahalagang 47,000 pesos. Sinabi ni Arvin Elma, police investigator na nakatalaga sa Manila Police Station 4, na nagpunta ang dalawang estudyante sa kanilang istasyon
patapos mawala ang isang bass guitar at isang acoustic guitar. Nire-report nga nila na pagkagaling nila ng school, pagpalit nila ng TPM doon, na-notice nila na yung door lock ng pinto nila sira na. Dagdag ni Elma, hawak na ng Spartan Security Agency Incorporated ang kaso at binibigyan na lang sila ng follow-up ng naturang ahensya. Tuloy pa rin ang prosesyon ng La Naval de Manila sa UST sa kabila ng gaganaping bar exam sa loob ng universidad sa October 13. Di maaantala ng ikalawang linggo ng bar exams ang paparating na prosesyon ng La Naval sa linggo. Ayon kay UST Parish Priest Father Franklin Beltran, ang imahen ng La Naval na ipinaparada sa ikalawang linggo ng Oktubre ay dadaan lamang sakaling malapit sa UST at hindi makakaabala sa gagawing exam sa loob ng universidad. Noong nakaraang taon, pumasok sa loob ng universidad ang La Naval dahil na rin sa pakiusap ng UST Church na gawing espesyal ang parada ng quadricentennial celebration ng universidad. Tinatayang libo-libong katao ang darating upang tunghayan ang parada. Many faithful devotees, they come and join the procession. Actually, Our Lady of the Holy Rosary is the patroness of the Philippines, not only Quezon City. Kinilala ang kabayanihan lalo na sa mga taga Mindanao nang namayapang si Father Faustino Tenorio o Father Pops ng Institute of Religion ng Universidad sa ginanap na Martyrs Week. Alamin natin kung paano nga ba kinikilala ng universidad ang isang martir sa makabagong panahon. Sa naganap na komperensya kamakailan sa Ecclesiastical Building, ikinuwento ng isa sa mga napaaral ni Father Pops na si Iris Agustin ang mga kabayanihan ng pari sa maigting na pagsuporta sa mga mamamayang ipinaglaban ang kanilang karapatan sa lupa. Si Father Pops ay isang tunay na inspirasyon sa mga Tomasino, hindi lamang pagdating sa pananampalataya sa Diyos, kung hindi pati na rin sa pagtulong sa kapwa. Ayon kay Secretary ng Institute of Religion na si Assistant Professor Alan Basas, binase ng universidad ng pagpili sa mga makabagong bayani sa mga naging buhay ng mga unang naging martir na mayroong buhay na kapupulutan ng aral. You're willing to sacrifice everything. Kahit buhay mo, pwede mong, or willing kang ibigay. Inaasahan ng universidad na ang buhay ng bawat isa ay maging tulad ng mga martir na ibinigay nila ang lahat ng mayroon sila sa poong may kapal. Sa iba pang balita, isang mob dance ang isinagawa ng UST Health Service kamakailan upang himukin ang mga Tomasinong panatiling masigla ang kanilang mga katawan. Bahagi ito ng isinusulong nitong kampanya laban sa mga iba't ibang bisyo na pinamagatang Health on Top. Ayon sa punong doktor ng UST Health Service na si Dr. Salve Olalia, upang maging epektibo ang kanilang kampanya laban sa mga kilalang bisyo ng mga estudyante, mayroon din silang ginagawang programang pang-ehersisyo kung saan ang lahat ng estudyante, propesor at iba pang nagtatrabaho sa universidad ay inaanyayaang maglaan ng kanilang 10 minuto upang pasiglahin ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagsasayaw. Best way to do it because we cannot, because it's impossible for those working, studying to really devote 30 minutes 3 times a week. And that's the minimum requirement for us to stay healthy. Isa sa mga kinaharap na problema ng mga Tomasino ay kung paano nila pagkakasyahin ang kanilang baon sa isang araw. Pero paano nga ba sila makatitipid kung maraming gastusin at kailangang bayaran sa klase? Ating alamin kung paano sa Tatak Tomasino. Sa dinami-rami ng gastusin ngayon sa kolehiyo mula sa pamasahe hanggang sa pag-photocopy ng readings, saan na nga ba talaga aabot ang 100 pesos mo? Ang Kalye Dapitan, matatagpuan sa likod lamang ng UST, ay kilala sa pagkakanlong ng iba't ibang pilihan ng pagkain na masasarap at tiyakswak sa budget ng isang nagtitipid na Tomasino. Masarap bagayan ang makulimlim o maulan na panahon ang pagkain ng lugaw na may itlog sa halagang 15 pesos lamang. Patok din sa mga estudyante ang siomay at kanin tuwing tanghalian dahil sa halagang 30 pesos ay mabubusog ka na rito. Sa parehas na presyo rin, makakabili ka ng 2 potato rolls. Ito ay mashed potatoes na nakabalot sa lumpia wrapper. Sino ba naman ang hindi mawiwili sa pagkain ng isaw? Sa halagang 10 pesos, mayroon ka ng 2 tuhog ng isaw na pwede ng pantawid gutom mula sa mga mahahabang klase. Bagay din pantawid uhaw ang sagot gulaman sa halagang 5 pesos lamang. Mula sa mga kinain natin kanina ay may natitira pa tayong 10 pesos sa ating budget. Kung sa araw-araw ng pagpasok sa universidad ay may matitira tayong 10 pesos, makakatipid tayo ng 50 pesos na pwede pang gamitin sa susunod na linggo. O diba, tipid dito sa Dapitan? Ito ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng universidad.
Nagbabalita ng katotohanan sa mga Tomasino para sa Tomasino. Ako si Jello Cabantog. Hanggang bukas, sabay-sabay nating alamin ang mga pinakasariwang balita sa UST. Ako si Carla Perez at ito ang Tutok Tomasino!